Ang gusto namin, pasinungalingan na niya. At mapapasinungalingan niya yan sa papamagitan ng kuha ng drug test na galing sa buhok. Kasi yan po talaga, hindi po pwedeng magkamali. Kaya po namin gusto siya mag-drug test dahil gusto namin mapasinungalingan na bangag ang alagaan ng imahe niya. So please lang po, tulungan niyo kaming depensahan ng presidente, magpa-drug test na po siya sa follicle drug test. Yun naming tinatawag na bangag ang aming presidente. Kaya nga gusto namin pasinungalingan na niya. At mapapasinungalingan niya yan sa papamagitan ng kuha ng drug test na galing sa buhok. Kasi yan po talaga, hindi po pwedeng magkamali. Kaya po namin gusto siya mag-drug test dahil gusto namin mapasinungalingan na bangag ang aming presidente. Ayaw po namin tanggapin na yung presidente na ako po'y umakyat sa kanyang entablado ay bangag. Kung kayo po'y nasasaktan din kami. Pero paano mo niyo naman po mapapabulaanan yan kung hindi siya kukuha ng drug test at kung hindi niya a-addressin yung issue at ang sasabihin lang is I will not even give ano sabi niya nung interview sa airport? No, I will not give dignify. I will not dignify that with a response. No? Kinakailangan po sumagot na kasi meron na rin mga dokumento na pinatutuhanan na ng mga taong gumawa ng dokumentong yan. Ma'am, kasama nyo kami, gusto namin protektahan ang aming presidente dahil sa Pilipinas po, ang presidente, yan nilang simbolo ng soberenyang Pilipino. So he is both chief executive and sovereign. Wala po kasi tayong hari. Ang presidente talaga ang ating simbolo ng soberenya. Kaya nga po importante, pangalagaan ang imahe niya. So please lang po, tulungan nyo kaming depensahan ng presidente, magpa-drug test na po siya sa follicle drug test. Ayan, attorney, malinaw na po yan, lalo na sa ating mga kababayan, itong pahayag ng First Lady, talagang may problema na sa relasyon sa pagitan nga ng Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at ng Marcoses. Pero ni minsan ba, nakarinig ka ng disappointment o pagkadismaya na pahayag mula kay VP Sara direkta dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala po talagang issue lang na nagsalita si Inday Sara sa kanyang paninindigan ay yung paglaban sa pagpapatuloy ng peace talk sa teroristang CPP-NPA. At yan naman po kasi ay interest ng buong bayan. Hindi niya pinaghimusukan ang panlabas na relasyon. Bagamat at tingin ko, alam nyo na ibang ang paningin ni Inday Sara sa panlabas na relasyon. Pero tahimik siya dahil hindi naman jurisdiksyon ng DepEd Secretary na magkomento sa panlabas na relasyon. Dahil yan talaga ay trabaho ng presidente. Kaya nga po huwag niyong sasabihin na bad shot ang presidente dahil grabe pong pagtitimpi ni Vice President sa totoo lang. Huwag niyo pong isipin na ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay sang-ayon siya. Hindi po siya sang-ayon. Pero siya ay nagiging team player po bilang mga kabahagi ng kabinete ng presidente. Kaya wag niyo po siyang ihahambing kay Leni dahil si Leni po walang mabuting sinabi kay dating presidente Duterte. At lumalabas lang naman po na parang mas approve pa kayo kay Leni kaysa kay VP Sara. Alam ko po, malapit kayo kay Jojo Ochoa na naging executive secretary ni Pinoy, no? Na kayo po ay naging law partner. Ako rin po, nagkaroon ako ng law partner na 32 years. Naintindihan ko po, kayo nagkaroon ng falling out dahil doon sa eleksyon ng Vice President. Pero naintindihan ko rin po, naghilom na rin yung sugat na yan. Pero wag naman sana na yung pagkalapit ninyo sa Dilawan ay maging dahilan para makalimutan niyo na lahat ng mga masasabang sinabi ng mga Dilawan laban sa iyong esposo na dinipensahan namin. Kawawa naman kami. Para kami hinulog, linaglag na kami nagdidepensa ng panahon ng eleksyon kay PBBM ng ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Tapos ilalaglag nyo kami, sasabihin ninyong mas mabuti pa si Leni. Huwag naman po, napakasakit sa amin yun. Speaking of VP Leni, attorney, nung nakaraang kampanya, abay tinanong ang dating Vice Presidente, si Tito Boy Abundang nagtanong nito, sabi ni Tito Boy, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Ang sagot ni VP Leni, number 1, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Ito ba yung gusto ni FL, First Lady? Sasabihin nyo, buti pa si Leni ngayon. Ma'am, nakakataas balahibo. Huwag mo naman kami ilaglag dahil kami nagdepensa sa iyong esposo. Huwag niyo pong, ewan ko ba ho, ako nung tatawagin dyan, pero huwag niyo pong hayaan na ang inyong, ano ba yon?
Di ng pag-iinis ang meron siya kay BP Sara. Talagang gusto niyang tapusin na ang BP Sara, tuldukan na dahil bad shot siya sa akin. No? Pero attorney, paano yan? Para sa iyo, sa tingin mo, kapag tulad ng ibang opisyal, ginurgor si Vice Presidente Inday Sara Duterte, ano kaya magiging implikasyon nito sa tao? Well, unang-una, sinira niyo po yung kaisa-isang plataforma ng Unitin na pagkakaisa. Kung kayo mismo nagsasabi na bad shot ang Vice President, wala na pong pag-asa yung pagkakaisa natin. Tapusin na po natin yan. Ngayong hindi natin na-deliver ang pagkakaisa, ano pong ma-deliver natin ngayon? Wala po yung 20 pesos kada kilong bigas. Wala po yung kapayapaan sa West Philippine Sea. Pati po yung laban sa droga, naku, napakalaki na pong nabawasan dun sa pinagmalaki natin na 2 toneladang siya. Ngayon, 1.4 na lang ba o 1.2? Ilan na ba yan? Hindi ko na. 1.4 na Mula lang sa po. 1.8. No? Mula 1.8 na halos 2 tonelada. No? At siyempre, marami pang mga question na bakit napakagaling naman yan ni walang intelligence report, nahulihan lang sa checkpoint. At siyempre po, pag umabot yan sa hukuman, may tanong po dyan. Meron ba kayong prior intel report na magkakaroon ng probable cause para ispektahin yung van na yan? Baka po mapawalang sala rin yung US Army na driver ng sasakyan na yan. No? Na fitness trainer pala. No? So talaga marami pong mga tanong. Yan po, no? Nais na sana namin na to give credit where it is due. Yung minsan naman po na 1 tonelada, we gave you credit for it. Pero ngayon po, mas maraming tanong kaysa sa sagot. At siyempre, hindi pa tapos yung pagmamalaki ng ating presidente na halos 2 tonelada, biglang, oops, nagkulang na ng 0.600 tons ang na na-estimate. Alam mo, nung nabalita yan, may van kasi ako mga partners. Yung van ko hindi na umaandar. Bakit? Kasi nasira na yung van dahil ang gawain ko, yung mga tinatabas na puno dito sa aking subdivision sa Quezon City, dinadala ko sa Baguio para susunugin ko sa aking fireplace at sa fire pit. Kaya nasira yung aking van kasi nga, napakadami kong kahoy na inakyat sa Baguio. Dahil ayaw ko naman mamutol ng puno. So, para akong scavenger dyan sa village ko, pag meron nagtatabas ng puno, talagang pinupuntahan ko, iniipon ko yung mga kahoy para magamit na sa firewood. No? Alam ko po, maganda pa yung van ko ha. German-made pa yung van ko. Hindi po kakayanin ng 2 tonelada doon. At kaya naman po, maagang nasira yung aking van. 6 na taon lang, ayaw nang umandar at napakahirap ng i-repair. No? So, nung napabalita na halos 2 tonelada, ang una kong tanong, paano nagkasya yan sa van? Hindi naman German van yan. Parang, ano bang van yan? Parang Korean ata yan o Chinese, no? Na hindi kasintindi ng van ko. No? So parang, doon pa lang, nagduda na ako. Parang imposible na 2 tonelada kakayanin ng ordinaryong van. O, di ba tama ako? Hindi pala 2 tonelada. 1.4 di umano. Pero talagang hindi na natin malalaman kung gaano talaga ang timbang niya. Attorney, bago lang tayo mag-break, kumpara kay First Lady, bad shot si Vice Presidente. Majority naman sa mga Pilipino batay sa latest survey. Abay, good shot na mas na pinagkakatiwalaan ang Vice Presidente, lalo na ang kanyang ahensyang pinamumunuan din. Well, yun nga po no? Parang baliwala yung pagiging bad shot ni VP kay First Lady kasi pagdating sa trust rating at approval rating, nangangalampag po ang ating Vice President. Pagdating sa performance ng mga departamento na pinamunuan ni Vice President, nangangalampag